Sa dulong bahagi ng Baryo Malinaw, kung saan ang palayan ay sumasayaw sa bawat ihip ng hangin at ang araw ay tila mas malapit sa lupa, doon nakatira si Aling Biday, isang babaeng magsasaka na hinubog ng hirap, pinatibay ng panahon at pinayaman ng karanasan. Bata pa lamang siya nang matutunan niyang mahalin ang lupa. Para sa kanya, ang bukid ay hindi lamang hanap buhay, kundi isang buhay na nilalang na dapat alagaan at igalang. Si Aling Biday ay balo na sa loob ng 10 taon. Naiwan sa kanya ang maliit na kubo na pawid ang bubong, isang kalabaw na ang pangalan ay Sinta, at 3 ektaryang lupang sakahan na minana pa ng kanyang asawa sa mga ninuno nito. Sa bawat umaga, bago pa tuluyang sumikat ang araw, bumabangon na siya, nagkakape ng mainit na salabat, at inihahanda ang sarili sa maghapong pakikibaka sa ilalim ng araw. Ngunit higit sa lahat ng kanyang kagamitan sa pagsasaka, ang araro, itak, at panabong, may isa siyang bagay na hindi niya kailanman iniiwan. Isang lumang sombrero na yari sa hinabing tikog, kulay kupas na ang gilid at may bahid ng panahon sa bawat hibla. Iyon ang mahiwagang sombrero ni Aling Biday. Ang sombrero ay minana niya sa kanyang ina nung siya'y dalaga pa lamang. Ayon sa kwento ng kanyang ina, ang sombrero raw ay mula pa sa kanyang lola na nakatira noon sa kabundukan. Isang araw, may isang matandang babaeng hindi kilala ang kanilang pamilya na humingi ng tubig at kanin. Pinatuloy at pinakain nila ito ng walang pag-aatubili. Bilang pasasalamat, iniwan ng matanda ang sombrerong iyon at nagsabing, "Isuot ninyo ito tuwing kayo'y haharap sa lupa. Makikinig sa inyo ang hangin." Hindi na naitanong ng lola ni Aling Biday kung ano ang ibig sabihin niyon, sapagkat kinabukasan ay wala na ang matanda at tila naglaho na parang usok sa umaga. Ngunit mula noon, napansin ng kanilang pamilya na tuwing isusuot ang sombrero sa bukid, tila mas masagana ang ani, mas madali ang pagtubo ng palay, at mas bihira ang peste. Noong una, hindi iyon pinaniwalaan ni Aling Biday. Bata pa siya noon at iniisip niyang likas lamang na masipag ang kanyang ina, kaya maganda ang ani. Ngunit nang siya na ang namahala sa bukid pagkamatay ng kanyang asawa, doon niya napansin ang kakaiba. 1 taon ang lumipas matapos may libing ang kanyang kabiyak. Dumaan ang tag-init na mas mainit kaysa dati. Natuyo ang ilang bahagi ng palayan at nangamba si Aling Biday na baka wala siyang mani. Isang umaga sa gitna ng matinding pag-aalala, isinusuot niya ang sombrero at napabulong, "Kung totoo man ang sabi ni Aynay, tulungan mo ako." Hindi niya inaasahan ang nangyari. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang mukha kahit tirik ang araw. Ang mga tuyong bahagi ng lupa ay tila nagkaroon ng bahagyang halumigmig kinabukasan. Ilang araw pa ang lumipas at ang mga punlang akala niya'y mamamatay na ay muling naging luntian. Mula noon, hindi na niya inalis ang sombrero tuwing siya'y nasa bukid. Hindi man niya lubos maunawaan ang hiwaga nito, dama niya na may koneksyon ang sombrero sa lupa. Kapag siya'y pagod at tila nawawala ng pag-asa, isinasandal niya ang kanyang kamay sa gilid nito at tila may pumapawi sa kanyang pag-aalinlangan. Kapag siya'y may alinlangan kung kailan dapat magtanim, may kung anong pakiramdam sa kanyang dibdib ang gumagabay sa tamang panahon. Isang umaga ng Hunyo, habang ang mga ulap ay mababa at ang amoy ng paparating na ulan ay sumisingaw sa hangin,
Maaga siyang nagtungo sa palayan. Suot ang kanyang kupas na saya at blusa at syempre ang mahiwagang sombrero. Tinahak niya ang pilapil habang bitbit ang mga punla. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng ibon at kaluskos ng dahon. Ngunit nang huminto siya sa gitna ng bukid, tila may kung anong nagbago sa hangin. May kakaibang katahimikan na parang may naghihintay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit naramdaman niyang dapat siyang huminto at makinig. Sa ilalim ng sombrero, tila mas malinaw ang bawat bulong ng hangin. May tila nagmumula sa lupa na marahang pahiwatig. Isang pakiramdam na hindi salita ngunit malinaw ang kahulugan. Hindi pa panahon. Nagmulat siya ng mga mata. Nakapagtataka sapagkat ayon sa kalendaryo at sa payo ng kapitan ng baryo, ito na ang tamang araw ng pagtatanim. Ngunit may kung anong nag-uudyok sa kanya na maghintay. Sa halip na itanim ang mga punla, ibinalik niya ang mga ito sa sisidlan at umuwi. Maraming nagtaka sa kanya. May ilang kapitbahay na nagtanong kung bakit hindi siya sumabay sa pagtatanim. Ngumiti lamang siya at sinabing may hinihintay pa siyang hudyat. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang hangin. Maraming bagong tanim na punla ang nalunod sa baha at napinsala ng rumaragasang tubig. Ngunit ang mga punla ni Aling Biday ay ligtas sa kanyang kubo. Doon niya lubos na naunawaan na ang sombrero ay hindi lamang panangga sa araw. Ito'y tila tulay sa pagitan niya at ng kalikasan. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging malinaw ang kanyang pakiramdam sa tuwing suot niya ang sombrero. Kapag may paparating na peste, tila may kirot sa kanyang sentido. Kapag sapat na ang tubig sa lupa, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ang bawat kilos niya ay tila may kasamang tahimik na gabay. Ngunit kasabay ng mga biyayang ito ay ang mga bulong ng ilan sa baryo. May nagsasabing, siya raw ay may anting-anting. May nagdududa na baka may kung anong salamangka ang kanyang ginagawa. May ilan ding naiinggit, lalo na't sa gitna ng tagtuyot at bagyo, tila hindi nawawalan ng ani si Aling Biday. Isang hapon, habang siya'y nagpapahinga sa lilim ng punong mangga sa gilid ng bukid, napansin niyang may isang batang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Marumi ang damit at tila bagong salta sa baryo. Nakamasid ito sa kanyang sombrero na para bang may hinahanap na sagot. Hindi niya pinansin noong una, ngunit may kung anong kumurot sa kanyang pakiramdam. Ang hangin na dati marahang humahaplos ay tila biglang nanahimik. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam si Aling Biday ng kakaibang pangamba. Hinawakan niya ang sombrero at marahang inalis ito sa kanyang ulo. Sa sandaling iyon, tila mas mabigat ang paligid. Ang kulay ng palayan ay parang kumupas ng bahagya at ang init ng araw ay mas tumindi. Muli niyang isinuot ang sombrero at ang pakiramdam ay bumalik sa dati. Magaan, maaliwalas, may kasamang mahinhing kumpiyansa. Nauunawaan niyang hindi pangkaraniwan ang bagay na hawak niya. Ngunit alam din niyang ang hiwagang ito ay hindi para sa pansariling kapakinabangan lamang. Ito'y may layunin at marahil may kapalit. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagkulay kahel at lila, tumayo siya at minasdan ang malawak niyang bukid. Ang mga punla ay sumasabay sa ihip ng hangin na tila nagbibigay galang sa kanya. Ngunit sa dulo ng pilapil, muli niyang nasilayan ang batang lalaki. Hindi na ito nakatingin sa kanya kundi sa lupa
at sa kamay nito ay may hawak na piraso ng tuyong damo na unti-unting dinudurog. May pakiramdam si Aling Biday na ang katahimikan ng kanyang buhay ay malapit ng magbago. Sa gabing iyon, bago siya matulog, inilapag niya ang sombrero sa mesa sa tabi ng kanyang higaan. Sa liwanag ng lampara, mas kitang-kita ang mga hibla nitong tila may sariling kinang. Pinagmasdan niya iyon ng matagal. Sa unang pagkakataon, nagtanong siya sa sarili kung hanggang kailan niya magagamit ang biyayang ito at kung sakaling dumating ang araw na kailangan niya itong ipamana, sino ang karapat-dapat? Sa labas ng kanyang kubo, ang hangin ay muling umihip, mahina ngunit may dalang kakaibang lamig. At sa dilim ng gabi, ang mahiwagang sombrero ni Aling Biday ay tila bahagyang kumislap na parabang ito'y naghahanda sa isang pagsubok na paparating pa lamang. Nagising si Aling Biday kinabukasan na tila may kulang sa himig ng umaga. Karaniwan, bago pa sumikat ang araw, dama na niya ang marhang paggalaw ng hangin sa palibot ng kubo. Isang tahimik na pagbati mula sa bukid na parabang sinasabing, handa na itong makipagtagpo sa kanya. Ngunit sa araw na iyon, mabigat ang hangin at tila nagtatago ang mga ibon sa kanilang mga pugad. Tahimik siyang bumangon, nagsindi ng kalan at naghanda ng kaunting lugaw. Ang mahiwagang sombrero ay nakapatong sa mesa, payapang-payapa ang anyo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, may bahagyang kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Isinuot niya ang sombrero bago lumabas. Agad niyang napansin ang kaibahan. Ang pakiramdam na dati parang yakap ng kalikasan ay bahagyang mahina. Hindi ito tuluyang nawala, ngunit tila may humaharang sa pagitan niya at ng lupa. Tahimik siyang naglakad patungo sa bukid. Ang mga punla ay nakatanim na noong nakaraang araw, at ngayon ay nakatayo ang mga ito sa mababaw na tubig na sumasalamin sa kulay ng langit. Ngunit sa dulo ng pilapil, muli niyang nakita ang batang lalaki. Nakatayo ito sa parehong lugar, nakatingin sa palayayan. Ang mga paa nito ay nakalubog sa putik at tila wala itong pakialam sa dumi o lamig ng tubig. Hindi ito gumagalaw, ngunit may kakaibang presensya na dala. Parang isang aninong hindi mawari kung saan nagmumula. Lumapit si Aling Biday, dala ang tahimik na pag-iingat. Anak, wika niya sa mahinang tinig, kanino ka ba? Dahan-dahang lumingon ang bata. Ang mga mata nito ay hindi katulad ng karaniwang bata. Hindi masigla, hindi mapaglaro. Malalim ang tingin, tila maraming alam ngunit hindi sinasabi. Dito lang po ako, sagot nito. May bahay ka ba rito sa baryo? Umiling ang bata. Wala po. May kung anong kumirot sa puso ni Aling Biday. Hindi siya sanay makakita ng batang gala. Sa Baryo Malinaw, halos magkakakilala ang lahat. Ang mga bagong dating ay agad napapansin. May pamilya ka ba? Muli niyang tanong. Sandaling natahimik ang bata. Pagkatapos ay tumingin ito sa sombrero sa ulo ni Aling Biday. May hinahanap po ako, sabi nito. Napatingin siya sa kanyang sombrero. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang uminit ang gilid nito sa kanyang noo. Ano ang hinahanap mo? Tanong niya. Bagay na hindi dapat manatili sa iisang tao. Natahimik si Aling Biday. Hindi niya mawari kung bakit parang may kahulugang nakatago sa mga salitang iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umihip ang hangin. Hindi ito marahas, ngunit sapat para manginig ang tubig sa palayan.
Sa ilalim ng sombrero, nakaramdam siya ng kakaibang pagyanig. Ang malinaw na pakiramdam na gumagabay sa kanya ay tila nababalot ng ulap. "Anak," wika niya ng mas matatag ang tinig, "kung may kailangan ka, maaari kang pumunta sa kubo ko. May pagkain doon." Hindi sumagot ang bata. Sa halip, tumingin lamang ito sa malayo, sa bahagi ng bukid na tila mas tuyo kaysa sa iba. Pagkatapos ay dahan-dahan itong naglakad palayo. Hindi sa direksyon ng baryo, kundi patungo sa kakahuyan sa likod ng palayayan. Sinundan siya ng tingin ni Aling Biday, hanggang sa tuluyan itong mawala sa pagitan ng mga puno. Sa araw na iyon, hindi naging magaan ang kanyang pagtatrabaho. Bagaman maayos ang mga punla at sapat ang tubig, tila may bumibigat sa kanyang pag-iisip. Sa bawat pagyuko niya upang ayusin ang mga tanim, nararamdaman niyang may nagmamasid. Pagsapit ng tanghali, nagpasya siyang magpahinga sa ilalim ng punong mangga. Inalis niya ang sombrero at inilapag sa kanyang kandungan. Kaagad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang init ng araw ay tila mas matindi, at ang paligid ay parang mas tahimik kaysa dati. Pinagmasdan niya ang sombrero. Ang bawat hibla ng tikog ay tila may lihim na kwento. Ilang taon na rin niya itong ginagamit, at sa bawat panahon ng tagtanim at tag-ani, hindi siya nito pinabayaan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang pagdududa. Ang mga salita ng bata ay bumalik sa kanyang isipan. Bagay na hindi dapat manatili sa iisang tao. Napaisip siya, totoo nga kaya na ang sombrero ay hindi lamang para sa kanya? Na may mas malawak itong layunin kaysa sa simpleng paggabay sa kanyang bukid? Habang siya'y nagmumuni, napansin niyang may ilang bahagi ng palayan ang tila naninilaw. Lumapit siya at maingat na sinuri ang mga punla. May mga palatandaan ng peste, mga maliliit na insekto na unti-unting kumakain sa mga dahon. Karaniwan, bago pa man lumala ang ganito, nararamdaman na niya ang babala. Ngunit ngayon, tila nahuli siya. Isinuot niya muli ang sombrero at ipinikit ang mga mata. Sinikap niyang makinig, gaya ng dati. Ngunit ang hangin ay hindi malinaw ang pahiwatig. May bahagyang bulong, ngunit tila may nakaharang. Mabigat ang kanyang paghinga. Hindi siya sanay mawalan ng gabay. Kinagabihan, habang siya'y nasa kubo, nakarinig siya ng mahinang katok sa pinto. Hindi iyon karaniwang tunog ng kapitbahay na dumadalaw. Marahan ngunit tiyak ang ritmo. Lumapit siya at binuksan ang pinto. Naroon ang batang lalaki. Hindi ito nagsalita. Nakatayo lamang ito sa dilim. Ang mukha ay kalahating natatabingan ng anino ng gabi. "Anak," sabi ni Aling Biday, "pumasok ka." Pumasok ang bata at umupo sa bangkong kahoy. Pinuhusan niya ito ng lugaw at inabutan ng tubig. Tahimik itong kumain, ngunit sa bawat sandali ay napapatingin sa sombrero na nakasabit sa pako sa dingding. "Ano ba talaga ang hinahanap mo?" tanong ni Aling Biday matapos ang ilang sandali. Tumingin ang bata sa kanya, diretso at walang pag-aatubili. "Ang balanse," sagot nito. Nabigla siya. "Anong balanse?" Kapag masyadong marami ang napupunta sa isa, may nawawalan sa iba. Hindi agad nakaimik si Aling Biday. Sa isip niya, hindi naman niya inaagaw ang biyaya ng iba. Nagsasaka siya ng marangal. Pinaghihirapan niya ang bawat butil ng palay.
Ngunit naalala niya ang mga kapitbahay na ilang ulit nang nabigo sa ani. Ang mga nagbubulong-bulungan, ang mga matang may halong inggit at pagdududa. Mahiwaga ang sombrerong iyan, patuloy ng bata. Ngunit ang lupa ay hindi lamang sa iyo. Sa sandaling iyon, tila umihip ang hangin sa loob ng kubo kahit sarado ang mga bintana. Ang lampara ay bahagyang kumislot. Tumayo ang bata. Darating ang araw na kailangan mong pumili, sabi nito. Pumili ng ano? Tanong ni Aling Biday. Ngunit hindi na ito sumagot. Lumabas ito ng kubo at sa ilang hakbang lamang ay naglaho sa dilim ng gabi. Napahawak si Aling Biday sa sombrero. Ang dati magaan nitong pakiramdam ay tila may bahagyang bigat. Sa labas ang hangin ay hindi na mahinahon. May dala itong kakaibang lamig na tila paalala ng pagbabago. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Aling Biday. Ang mga salita ng bata ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Kung ang sombrero ay may kapangyarihang nakaaapekto sa lupa, maaaring hindi lamang ang kanyang bukid ang naaapektuhan nito. Maaaring may mas malalim na hiwaga na hindi pa niya lubos na uunawaan. At habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, isang bagay ang malinaw sa kanyang puso. Ang katahimikan ng kanyang buhay ay tuluyan ng nabasag. Ang mahiwagang sombrero ay hindi lamang regalo. Ito ay isang pananagutan. Hindi naging payapa ang mga sumunod na araw para kay Aling Biday. Mula nang dumating ang batang may dalang katahimikan, tila nagbago ang ugali ng hangin sa kanyang bukid. Ang dating malinaw na mga pahiwatig ay naging malabo at ang gabay na dati tila tiyak ay ngayon ay parang tinatakpan ng manipis na ulap. Maaga pa lamang ay nasa palayan na siya. Ang araw ay mababa pa sa silangan at ang hamog ay nakadikit sa mga dahon ng punla. Suot niya ang mahiwagang sombrero, ngunit hindi na niya dama ang dating lambing ng paligid. Sa halip, may bahagyang paninikip sa kanyang sentido, parang may babalang nais umalingaw-ngaw, ngunit hindi makalusot. Lumuhod siya sa gilid ng pilapil at sinuri ang mga punla. Mas dumami ang mga insektong kumakain sa dahon. Ang ilang bahagi ng palayan ay tila mas mabilis manilaw kaysa sa iba. Naisip niya ang sinabi ng bata tungkol sa balanse. Kung masagana ang kanyang ani habang ang iba'y lugmok sa pagkabigo, may bahagi kaya ng lupa na napagkaitan? Hindi siya sanay mag-isip ng ganito. Sa buong buhay niya, ang alam lamang niya ay ang magtrabaho ng marangal at umasa sa biyaya ng kalikasan. Ngunit ngayon, tila may mas malalim na ugnayan ang kanyang sombrero sa mismong daloy ng lupa at hangin sa baryo. Nang araw ding iyon, dumaan ang kanyang kapitbahay na si Mang Isko. May bitbit itong sako ng pataba at mukhang pagod na pagod. Biday, wika nito. Napansin mo ba ang mga peste? Parang sabay-sabay silang dumami. Tumango si Aling Biday. May ilan din sa akin. Napabuntong hininga si Mang Isko. Sa amin, halos kalahati ng punla ang apektado. Hindi ko alam kung bakit. Parang may kung anong nagbago. Natahimik siya. Gusto niyang sabihin, nararamdaman din niya ang pagbabago. Ngunit hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Pag-alis ni Mang Isko, tumayo siya sa gitna ng kanyang bukid at ipinikit ang mga mata. Pinilit niyang damhin ang ilalim ng lupa, ang galaw ng tubig, ang paghinga ng mga ugat ng halaman. Sa ilalim ng sombrero may bahagyang pagyanig. Isang sandaling lumamig ang hangin sa paligid niya.
at tila may mahinang bulong na sumagi sa kanyang isipan. Hindi ito sa iyo lamang. Nagmulat siya. Ang palayan ay nananatiling tahimik, ngunit ang pakiramdam ay malinaw. Ang sombrero ay hindi lamang nagbibigay ng biyaya. Ito'y tila humihila ng lakas mula sa mas malawak na pinagmumulan. At kung ito'y humihila, maaaring may bahagi ring nawawalan. Kinagabihan, muling dumalaw ang bata. Hindi na ito kumatok. Tila kusa nang bumukas ang pinto ng kubo bago pa man siya makalapit. Nakatayo ito sa loob, tahimik, at nakatingin sa sombrero. "Bakit ka bumabalik?" tanong ni Aling Biday. Mas matatag ang tinig kaysa dati. "Dahil nararamdaman mo na," sagot ng bata. "Ang ano?" "Ang pagkiling." Napahawak siya sa sombrero. "Hindi ko ito ginagamit para manlamang. Ginagamit ko ito para mabuhay." "Alam ko," sabi ng bata. Ngunit ang kapangyarihan ay hindi pumipili ng dahilan. Kapag may sobra sa isang bahagi, may kukulangin sa iba. Umupo si Aling Biday at marahang inilapag ang sombrero sa mesa. Sa liwanag ng lampara, tila mas matingkad ang mga hibla nito. Parang may dumadaloy na banayad na kinang. "Ano ka ba talaga?" tanong niya sa bata. Hindi ito agad sumagot. Lumapit ito sa bintana at tumingin sa malayong palayan. "Tagamasid," wika nito sa huli. "Hindi ako ang simula at hindi rin ang wakas. Narito ako kapag ang balanse ay nagiging marupok." Ang mga salitang iyon ay lalong nagpalalim sa kanyang pag-aalala. Kung may balanse na ngang nasisira, siya kaya ang dahilan? Nang umalis ang bata, hindi na siya nakatulog agad. Umupo siya sa gilid ng higaan at pinagmasdan ang sombrero. Ilang beses na ba siya nitong iniligtas mula sa kapahamakan? Ilang tagtuyot at bagyo ang nalampasan niya dahil dito? Ngunit kung kapalit nito ay ang pagkapinsala ng iba, handa ba siyang ipagpatuloy iyon? Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang pagbabago. Ang kanyang ani ay nananatiling matatag, ngunit sa ibang bahagi ng baryo, may mga lupang tila hindi tinatablan ng pag-asa. May mga punlang hindi na muling sumibol kahit gaano pa diligan. Unti-unting kumalat ang bulong-bulungan. May nagsasabing may sumpa ang lupa. May nagmumungkahing mag-alay sa simbahan. May ilan ding palihim na tumitingin kay Aling Biday kapag siya'y dumaraan. Hindi siya nagagalit. Naiintindihan niya ang takot ng mga tao kapag hindi nila maipaliwanag ang nangyayari. Ngunit sa kanyang puso, mas mabigat ang tanong kaysa sa paratang. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nagpasya siyang alisin ang sombrero habang nagtatrabaho. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, sinubukan niyang magbungkal ng lupa nang wala ito sa kanyang ulo. Agad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Ang lupa ay tila mas mabigat, mas matigas. Ang kanyang katawan ay madaling napagod. Ngunit sa kabilang banda, napansin niyang ang hangin ay tila mas malawak ang saklaw. Hindi lamang sa kanyang paligid, kundi sa buong palayan. Sa di kalayuan, nakita niyang ang ilang punla sa lupain ni Mang Isko ay bahagyang umangat ang dahon, tila nakahinga ng maluwag. Napatigil siya. Maaaring nagkakataon lamang, ngunit ang kanyang puso ay hindi maipagkaila ang hinala. Isinuot niyang muli ang sombrero. Ang dating lakas ay bumalik, ngunit kasabay nito ang pakiramdam na tila may hinahatak siyang puwersa mula sa mas malawak na espasyo. Doon niya napagtanto na ang sombrero ay hindi simpleng kasangkapan.
Isa itong sisidlan ng kapangyarihang konektado sa lupaing higit sa kanyang sakahan. At kung patuloy niya itong gagamitin ng walang pag-unawa, maaaring tuluyan ng masira ang balanse. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang bata sa dulo ng pilapil. Hindi na ito lumapit sa kubo. Nakatayo lamang ito sa pagitan ng palayan at kakahuyan. Lumapit si Aling Biday, dala ang sombrero sa kanyang kamay. Kung kailangan kong pumili, wika niya, sabihin mo sa akin kung ano ang kapalit. Mo bata, tumingin sa kanya at sa unang pagkakataon ay may bahagyang lungkot sa mga mata nito. Hindi kapalit, sabi nito. Pagbabahagi. Paano? Ang lupa ay iisa kahit hinati ng tao. Ang kapangyarihang hawak mo ay hindi para sa isang taniman lamang. Kung hindi mo hahayaang dumaloy ito, kusang kukunin ng lupa ang sarili nitong balanse. Ang mga salita nito ay tila ugong ng kulog sa malayong ulap. Nauunawaan ni Aling Biday na ang panahong darating ay hindi na lamang tungkol sa kanyang ani. Ito'y magiging pagsubok sa kanyang kakayahang magtiwala at magbitiw. Habang ang dilim ay bumabalot sa baryo, naramdaman niyang ang tunay na hiwaga ng sombrero ay hindi na sa kapangyarihang ibinibigay nito, kundi sa aral na dala nito. At ang aral na iyon ay unti-unti pa lamang sumisibol, gaya ng mga kunlang kailangang pagdaanan ng lupa bago makita ang liwanag. Dumating ang umaga na mas mabigat kaysa sa mga nakaraang araw. Hindi dahil sa ulap o sa banta ng ulan, kundi dahil sa pasyang unti-unting nabubuo sa puso ni Aling Biday. Buong gabi niyang pinag-isipan ang sinabi ng batang tagamasid, ang tungkol sa balanse, sa pagbabahagi, at sa kapangyarihang hindi dapat ikulong sa iisang lupain. Habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang higaan, hawak ang mahiwagang sombrero, malinaw sa kanya na hindi sapat ang pag-unawa lamang. Kailangang may gawin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi niya agad isinuot ang sombrero pagbangon. Inilapag niya ito sa mesa at lumabas ng kubo nang walang anumang panangga sa ulo. Ang lamig ng umagang hangin ay dumampi sa kanyang noo. Iba ang pakiramdam, mas lantad, mas totoo. Naglakad siya patungo sa bukid at pinagmamasdan ang paligid nang walang tulong ng hiwaga. Ang mga punla ay maayos, ngunit kapansin-pansin ang pagkakaiba ng kulay ng kanyang palayan kumpara sa iba. Mas luntian, mas masigla. Sa di kalayuan, nakita niya si Mang Isko na nakayuko sa sariling lupain. Mabagal ang galaw nito. Tila pinipilit buhayin ang mga punlang nanlalanta. Huminga ng malalim si Aling Biday at bumalik sa kubo. Kinuha niya ang sombrero at pinagmasdan ito sa liwanag ng araw. Ang bawat hibla ay tila mas malinaw ngayon sa kanyang paningin. Parang may dalang tahimik na pag-asa at babala sa parehong pagkakataon. Isinuot niya ito. Ngunit sa halip na dumiretso sa sariling bukid, lumakad siya patungo sa lupain ni Mang Isko. Sa bawat hakbang, dama niya ang bahagyang pagyanig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay tila nag-aalangan, hindi sigurado kung saan tutungo. Pagdating niya sa pilapil ni Mang Isko, tumigil siya. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang gagawin. Ngunit ipinikit niya ang mga mata at hinayaan ang pakiramdam na dumaloy. Sa ilalim ng sombrero may mahinang kirot. Ngiti. Hindi masakit, ngunit malinaw. Para bang may hinihila mula sa kanyang kinaroroonan patungo sa lupain ng iba.
Dahan-dahan siyang lumuhod at hinawakan ang tubig sa palayan ni Mang Isko. Sa sandaling iyon, may malamig na hangin na umikot sa paligid nila. Napalingon si Mang Isko. "Biday?" tanong nito, nagtataka. Hindi siya sumagot agad. Nakatuon ang kanyang isip sa pakiramdam ng lupa. May tila bumubukas, parang isang maliit na daluyan sa pagitan ng dalawang magkaibang bahagi ng iisang ilog. Hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang ang sombrero ay tumutugon sa kanyang intensyon. Makalipas ang ilang sandali, tumayo siya at marahang inalis ang sombrero. Isinuot niya ito sa ulo ni Mang Isko. Nagulat ang lalaki. "Ano ito?" "Sandali lang," sagot niya. Sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng punla ay bahagyang umangat, tila nakahinga. Ang tubig sa palayan ay kumislap sa liwanag ng araw. Napapikit si Mang Isko, tila may nararamdamang kakaiba. Parang gumaan, bulong nito. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman ni Aling Biday ang biglang pagkapagod. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at tila may bahagyang lamig na umakyat mula sa lupa patungo sa kanyang dibdib. Agad niyang kinuha muli ang sombrero at isinuot sa sarili. Ang pakiramdam ay bumalik, ngunit hindi na kasing lakas ng dati. Naintindihan niya. Ang kapangyarihan ng sombrero ay hindi nawawala kapag ibinabahagi, ngunit nagbabago ang daloy nito. Hindi ito maaring manatiling buo kung patuloy na ikinukulong. Pag-uwi niya sa sariling bukid, napansin niyang ang ilang bahagi nito ay bahagyang kumupas ang luntian. Hindi ito nalalanta, ngunit hindi na rin kasing sigla ng dati. Sa halip na mabahala, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Kinagabihan, dumating muli ang batang tagamasid. Nakaupo ito sa harap ng kubo, nakatanaw sa buwan. "Ginawa mo na," sabi nito nang hindi lumilingon. Tumabi si Aling Biday at umupo sa hagdan. "Hindi ko alam kung tama." "Ang lupa ay humihinga ngayon," sagot ng bata. "Nararamdaman mo ba?" Ipinikit niya ang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, malinaw ang daloy ng hangin sa kanyang pakiramdam. Hindi ito kasing lakas ng dati, ngunit mas malawak ang saklaw, hindi lamang sa kanyang bukid kundi sa buong baryo. "Kung ipagpapatuloy ko ito," wika niya, "maaaring hindi na ako ang pinakamagandang ani." "Hindi iyon ang tanong," sagot ng bata. "Ang tanong ay kung kaya mong tanggapin ang sapat kapalit ng sama-samang pagbangon." Matagal siyang natahimik. Ang buong buhay niya ay ginugol sa pagsusumikap upang mabuhay ng may dignidad. Ang sombrero ay naging katuwang niya sa laban. Ngunit ngayon, natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng ani, kundi sa lawak ng kabutihang naibabahagi. Sa mga sumunod na araw, sinadya niyang magsuot ng sombrero hindi lamang sa sariling bukid, kundi sa iba't ibang bahagi ng baryo. Hindi niya ito ipinapahiram ng matagal, ngunit sapat upang maramdaman ng lupa ang pagbabahagi. Unti-unting nagbago ang anyo ng palayan sa Baryo Malinaw. Hindi lahat ay agad naging masagana, ngunit ang pagkalanta ay hindi na kasing lala ng dati. May pag-asa na muling sumisibol. Kasabay nito, nabawasan ang bulong-bulungan. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay hindi na puno ng pagdududa kundi pasasalamat. Ngunit habang ang balanse ay unti-unting bumabalik, may isa pang pagbabago na hindi niya inaasahan. Tuwing gabi, kapag inilalapag niya ang sombrero sa mesa,
napapansin niyang mas kumukupas ang kulay nito. Ang dating banayad na kinang ay tila unti-unting humihina. Isang gabi, hinawakan niya ito at naramdaman ang bahagyang pagkatuyo ng mga hibla. Naintindihan niya ang kapalit. Ang sombrero ay hindi walang hanggan. Habang ibinabahagi ang kapangyarihan nito, unti-unti rin itong nauubos. Sa labas ng kubo, ang batang tagamasid ay nakatayo sa lilim ng puno. Nakamasid ito sa ilaw mula sa bintana. Alam nitong nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok, sapagkat darating ang panahon na kailangang pumili si Aling Biday, panatilin ang huling lakas ng sombrero para sa sarili o tuluyang hayaang mawala ito upang maging ganap ang balanse ng lupa. At sa paglalim ng gabi, ang hangin ay muling umihip, hindi na nag-aalangan, kundi tila naghahanda sa mas mabigat na desisyon na paparating. Habang lumilipas ang mga linggo, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Aling Biday ang pagbabahagi ng lakas ng mahiwagang sombrero. Hindi na lamang siya nakatuon sa sariling bukid. Tuwing may nararamdaman siyang paninikip sa hangin o bahagyang pag-iyak ng lupa sa ibang bahagi ng baryo, dinadala niya roon ang sombrero at hinahayaan itong makinig. Hindi niya kailangang magsalita. Sapat nang ipikit ang mga mata at damhin ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang daloy ay kusa ng gumagalaw. Ngunit kapalit ng pagbabagong ito ay ang unti-unting paghina ng sombrero. Isang umaga, habang naglalakad siya sa pilapil, napansin niyang hindi na ganoon kalinaw ang pakiramdam sa ilalim ng sombrero. Ang dating tiyak na gabay ay naging parang mahinang alon na kailangang pagtuunan ng pansin upang maramdaman. Hindi na ito kusa at malinaw gaya ng dati. Pagdating niya sa sariling palayan, tumigil siya at pinagmasdan ang mga punla. Maayos pa rin ang tubo, ngunit hindi na sila ang pinakamatingkad sa baryo. Ang lupain ni Mang Isko ay ngayon ay halos kapantay na ng kanya. Ang sa iba'y nagsisimula na ring magbuhay ng pag-asa. Sa kanyang dibdib, may halong tuwa at lungkot. Hindi siya nagsisisi, ngunit nararamdaman niyang ang sombrero ay tila napapagod. Kinagabihan, muli niyang pinagmasdan ito sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang kulay na dati ginintuang kayumanggi ay ngayon ay mas maputla. Ang mga hibla ng tikog ay may bahagyang pagkatuyo. At kapag hinahaplos niya ito, may ilang pinong hiblang na lalaglag. Umupo siya at marahang hinaplos ang gilid nito. Kung ito man ang wakas mo, bulong niya. Hindi ako nagdamot. Sa labas, naroon ang batang tagamasid. Hindi na ito nagtatago sa anino. Nakatayo lamang ito sa tabi ng puno, tila naghihintay. Lumabas si Aling Biday at umupo sa hagdan. "Alam mo na," sabi ng bata. "Oo," sagot niya. "Nauubos na." "Hindi nauubos," marahang sagot nito. Nagiging bahagi ng mas malawak. Natahimik siya. Kapag ang kapangyarihan ay ikinulong, nananatili ito sa isang sisidlan, patuloy ng bata. Ngunit kapag ibinahagi, bumabalik ito sa pinagmulan. "Kung ganon," wika ni Aling Biday, "ano ang mangyayari sa akin kapag tuluyan itong nawala?" Hindi agad sumagot ang bata. Tumingala ito sa buwan na bahagyang tinatakpan ng ulap. Matututo kang makinig nang wala ito. Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Aling Biday ng kakaibang pangamba. Sanay siya sa gabay ng sombrero. Ang bawat desisyon sa pagtatanim, pagdidilig, at pag-aani
ay may kasamang tahimik na kumpirmasyon mula rito. Kung mawawala iyon, kaya ba niyang bumalik sa dati? Sa simpleng pag-asa at sariling pakiramdam? Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang huwag isuot ang sombrero sa tuwing hindi kinakailangan. Hinayaan niyang ang ibang magsasaka ang makinabang sa natitirang lakas nito. Isang hapon, dumating si Aling Marta. May dalang balita na ang kanilang bukid ay tinamaan ng kakaibang pagkatuyo sa isang bahagi. Hindi ko alam kung bakit, sabi nito. Parang may humigop ng lakas ng lupa. Tahimik na tumango si Aling Biday at sumama sa kanya. Sa pagdating nila, dama niya agad ang kakaibang bigat sa hangin. Isinuot niya ang sombrero at ipinikit ang mga mata. Sa pagkakataong iyon, hindi na agad tumugon ang hangin. Kailangan niyang ituon ang buong pansin upang maramdaman ang manipis na daloy. At nang sa wakas ay gumalaw ito, parang isang huling hibla ng liwanag na dumaloy mula sa sombrero patungo sa lupa. Napasinghap siya. Naramdaman niya ang pag-alis ng malaking bahagi ng lakas mula sa sombrero. Parang may sinag na tuluyang kumawala at naglaho sa hangin. Pagmulat niya, napansin niyang ang mga dahon sa bahaging tuyo ay bahagyang umangat. Hindi agad naging luntian, ngunit malinaw ang pagbabago. Ngunit nang alisin niya ang sombrero, napansin niyang ang gilid nito ay may napunit na hibla. Isang piraso ng tikog ang nahulog sa lupa. Napayuko siya at pinulot iyon, magaan na magaan, halos parang abo. Sa gabing iyon, hindi na dumating ang batang tagamasid. Sa halip, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa baryo. Ang hangin ay hindi nag-aatubili, hindi rin mabigat. Ito'y tila payapang umaagos, parang isang ilog na nakatagpo ng tamang landas. Umupo si Aling Biday sa loob ng kubo at inilapag ang sombrero sa mesa. Mas malinaw na ngayon ang pagkaputla nito. Ang dating bahagyang kinang ay halos wala na. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang kapayapaan. Hindi man niya alam kung ano ang mangyayari kapag tuluyan itong mawala. Dama niyang tama ang kanyang piniling landas. Sa unang pagkakataon, sinubukan niyang makinig sa lupa nang walang sombrero. Lumabas siya ng kubo at tumayo sa gitna ng bakuran. Ipinitik niya ang mga mata at hinayaan ang talampakan na dumikit sa lupa. Sa simula, wala siyang maramdaman kundi ang lamig ng gabi. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may banayad na paghaplos ng hangin sa kanyang pisngi. Hindi ito malinaw na pahiwatig, ngunit sapat upang ipaalala na ang lupa ay buhay, kahit walang mahiwagang sisidlan. Ngumiti siya ng bahagya. Maaaring ang sombrero ay naging tulay lamang, isang paraan upang matuto siyang makinig. At kung tuluyan man itong maglaho, marahil ang tunay na hiwaga ay hindi nasa hibla ng tikog kundi sa pusong handang magbahagi. Sa loob ng kubo, sa ilalim ng ilaw ng lampara, ang mahiwagang sombrero ay nanatiling nakahimlay. Mas kupas, mas payat ang anyo. Ngunit sa tahimik na gabing iyon, tila hindi ito nalulungkot. Para bang alam nito na ang layunin nito ay unti-unti nang natutupad. Dumating ang panahon ng pagbubuntis ng mga uhay. Ang mga palayan sa baryo malinaw ay unti-unting nagkulay luntian na may halong ginintuang pangako. Sa mga nakaraang taon, si Aling Biday ang unang nakakapansin kung kailan hahalik ang hangin sa mga uhay upang ipahiwatig ang nalalapit na pag-ani. Ngayon, hindi na siya ganoon katiyak.
Ang mahiwagang sombrero ay nakasabit sa pako sa tabi ng kanyang bintana. Hindi na niya ito araw-araw isinusuot. Sa tuwing hahawakan niya ito, dama niya ang gaan at pagkapinong, tila malapit ng mapigtal sa hininga ng panahon. Isang umaga, dumating si Mang Isko sa kanyang kubo. May dalang ngiti na matagal na nitong hindi na isusuot. "Biday," sabi nito, "parang magiging maayos ang ani namin ngayon. Hindi man sobra, pero sapat." Tumango si Aleng Biday. Nakaramdam siya ng tahimik na tuwa. "Sapat ay biyaya na," sagot niya. Pagkaalis ni Mang Isko, tumingin siya sa sombrero. Sa loob ng maraming taon, ang salitang sapat ay tila hindi sapat para sa kanya. Kailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang manaig laban sa tagtuyot, sa peste, sa unos. Ngunit ngayon, natutuhan niyang ang sapat ay may sariling dignidad. Lumabas siya at nagtungo sa gitna ng kanyang bukid nang walang sombrero. Ang araw ay banayad at ang hangin ay may dalang amoy ng papahinog na palay. Tumayo siya roon at hinayaan ang kanyang sarili na makinig. Sa una, wala siyang naramdaman kundi ang pagaspas ng mga dahon. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may marahang pagdaloy ng hangin na tila may dalang mahinang himig. Hindi malinaw, hindi tiyak, ngunit naroon. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang ang pakikinig ay hindi lamang natututunan sa pamamagitan ng hiwaga. Ito'y bunga ng pagtitiis, paggalang, at pagbubukas ng sarili sa mas malawak na daloy ng buhay. Kinagabihan, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging kahel at lila, naramdaman niya ang kakaibang paglamig sa loob ng kubo. Pumasok siya at napansin ang sombrero na bahagyang gumalaw, kahit sarado ang mga bintana. Lumapit siya at hinawakan ito. Sa sandaling iyon, may malinaw na pakiramdam na dumaloy sa kanyang dibdib. Isang huling paghinga. Naramdaman niya ang alaala ng lahat ng panahong isinusuot niya ito. Ang mga tagtuyot na nalampasan, ang mga bagyong hindi nakapinsala, ang mga uhay na sumayaw sa hangin. Ang bawat sandali ay tila dumaan sa kanyang isipan na parang maikling liwanag. At pagkatapos, may marahang pagkapigtal. Isang hibla ng tikog ang tuluyang nalaglag at napunta sa kanyang palad. Ang sombrero ay hindi tuluyang naglaho, ngunit malinaw na wala na ang dating lakas nito. Ito'y naging ordinaryong sombrero, isang alaala na lamang ng hiwagang minsang nanahan dito. Hindi siya umiyak. Sa halip, marahan niyang inilapag ang sombrero sa mesa at tumingin sa labas. Sa malayo sa pagitan ng palayan at kakahuyan, nakita niyang muli ang batang tagamasid. Hindi na ito kasing linaw ng dati, tila bahagyang natatakpan ng liwanag ng dapit hapon. Lumapit siya rito nang hindi nagmamadali. "Tapos na ba?" tanong niya. "Natupad ang dapat matupad," sagot ng bata. "Hindi na ba ito babalik?" Umiling ang bata. Ang sisidlan ay naglaho, ngunit ang daloy ay narito pa rin. "Paano ko ito mahahawakan kung wala na ang sombrero?" "Hindi mo kailangang hawakan," sagot nito. "Kailangan mo lamang magtiwala." Sa mga salitang iyon, unti-unting naglaho ang bata, parang aninong tinangay ng papalubog na araw. Hindi siya nagulat. Sa halip, nakaramdam siya ng tahimik na pag-unawa. Ang batang iyon ay hindi kailanman naging simpleng nilalang. Isa itong paalala, isang tagapagbantay ng balanse. Pagbalik niya sa kubo, kinuha niya ang sombrero at inilagay sa isang kahong kahoy na minsang pinaglagyan ng mga alaala ng kanyang asawa.
Hindi niya ito itatapon. Hindi rin niya ito gagamitin muli. Ito'y mananatili bilang paalala ng aral na natutunan. Sa mga sumunod na araw, ang ani sa Baryo Malinaw ay hindi naging pinakamayaman sa kasaysayan nito. Ngunit wala ring nabigo. Ang bawat magsasaka ay may sapat upang maipagbili at may maiuwi sa sariling mesa. Sa sariling bukid ni Aling Biday, ang mga uhay ay payapang sumayaw sa hangin. Hindi sila pinakamatingkad, ngunit hindi rin nahuhuli. Habang siya'y nag-aani, dama niya ang pagod sa kanyang mga balikat. Isang pagod na matagal na niyang hindi naramdaman ng ganito kabigat. Ngunit kasabay nito ay ang kakaibang kasiyahan. Ang bawat butil ng palay ay bunga ng kanyang sariling pawis at pakikinig. Hindi na siya umaasa sa mahiwagang gabay. Natuto na siyang makipag-usap sa lupa nang walang tagapamagitan. Isang hapon matapos ang pag-aani, umupo siya sa ilalim ng punong mangga at minasdan ang baryo. Ang mga bata ay naglalaro sa pilapil. Ang mga matatanda ay nag-uusap tungkol sa ani at sa mga plano para sa susunod na taniman. May bagong sigla sa paligid, hindi bunga ng hiwaga, kundi ng sama-samang pagbangon. Huminga siya ng malalim. Ang mahiwagang sombrero ni Aling Biday ay hindi nasisidlan ng kapangyarihan. Ngunit ang tunay na hiwaga ay nanatili sa puso ng isang babaeng natutong piliin ang sapat kaysa sa sobra at ang pagbabahagi kaysa sa pag-iisa. At sa pag-ihip ng hangin sa dapit hapon, malinaw sa kanya na ang lupa ay hindi kailanman nagkulang. Kailangan lamang itong pakinggan. Lumipas ang mga buwan matapos ang pag-ani. Ang dating ginintuang palayan ay naging bukiring pahinga. Nakahiga sa ilalim ng malawak na langit habang hinihintay ang susunod na taniman. Sa Baryo Malinaw, may bago at tahimik na pag-unlad. Hindi marangya, ngunit matatag. Si Aling Biday ay bumangon isang umaga na walang bigat sa dibdib. Hindi na niya iniisip kung sapat ba ang lakas ng sombrero o kung may kailangang ibahagi. Ang kanyang mga kamay ay muli niyang pinagkatiwalaan. Ang kanyang mga mata at pandinig ang naging gabay. Sa kubo, ang lumang kahong-kahoy ay nananatiling nakasara. Nasa loob nito ang sombrerong minsang naging tulay sa hiwaga. Hindi niya ito inilalabas. Hindi niya rin ito tinitingnan araw-araw. Ngunit hindi nangangahulugan na wala na ang pagsubok. Dumating ang balitang may paparating na kakaibang panahon. Ang mga ulap ay mas makapal kaysa karaniwan at ang hangin ay may dalang bigat na hindi pamilyar. Ang matatandang magsasaka ay nag-uusap sa tabi ng tindahan, nagbibilang ng mga palatandaan sa kalangitan. Isang gabi umihip ang hangin ng malakas. Hindi ito bagyo, ngunit sapat upang manginig ang mga dingding ng kubo. Si Aling Biday ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa dilim. Sa unang pagkakataon matapos mawala ang hiwaga ng sombrero, nakaramdam siya ng pangamba. Hindi na siya makaasa sa malinaw na pahiwatig. Wala nang sisidlan na magpapalakas ng kanyang pakiramdam. Kung magkakaroon ng matinding unos, kailangan niyang magpasya batay sa sariling pag-unawa. Kinabukasan, nagtungo siya sa bukid at pinagmasdan ang lupa. Hindi pa panahon ng pagtatanim, ngunit kailangan niyang ihanda ang pilapil at tiyaking maayos ang daluyan ng tubig. Habang naglilinis siya ng mga damo at nag-aayos ng mga kanal, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi ito katulad ng dati. Walang malamig na hangin, walang malinaw na bulong.
Ngunit may tahimik na ritmo sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang tibok na hindi nagmamadali. Huminto siya at ipinikit ang mga mata. Sa halip na hanapin ang hiwaga, hinanap niya ang sarili niyang alaala, ang mga taon ng karanasan, ang mga panahon ng pagkakamali at pagwawasto. Naaalala niya kung paanong bago pa dumating ang sombrero, natutunan na niyang basahin ang kulay ng ulap, ang amoy ng hangin bago umulan, at ang galaw ng mga ibon kapag may paparating na pagbabago. Napangiti siya ng bahagya. Ang hiwaga ay hindi nagmula sa sombrero lamang. Ito'y nag-ugat sa mahabang pakikipag-ugnayan niya sa lupa. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat siya sa paghahanda. Tiniyak niyang matibay ang mga pilapil, malinis ang mga daluyan ng tubig, at maayos ang pagkakatali ng mga kagamitan. Ang ibang magsasaka ay napansin ang kanyang kasipagan. "Parang may inaasahan ka," sabi ni Aling Marta. "Hindi ko alam kung ano," sagot ni Aling Biday, "pero mas mabuting handa kaysa magsisi." Dumating ang malakas na ulan makalipas ang 3 araw. Hindi ito simpleng buhos. Tumagal ito ng halos 1 linggo. Ang ilang bahagi ng baryo ay binaha at ang ilang bukirin ay napinsala. Ngunit dahil sa maayos na paghahanda, ang karamihan sa palayan ay hindi tuluyang napinsala. Ang tubig ay dumaloy sa tamang daan at ang lupa ay hindi masyadong nababad. Sa gitna ng ulan, tumayo si Aling Biday sa ilalim ng bubong ng kubo at pinanood ang pagragasan ng tubig. May takot sa kanyang dibdib, ngunit wala ng pagkalito. Hindi niya hinanap ang sombrero. Hindi niya inisip na sana'y naroon pa ang hiwaga. Sa halip, nagtiwala siya sa kanyang paghahanda. Nang tumila ang ulan at lumabas ang araw, unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. May ilang punla ang kailangang itanim muli. Ngunit hindi ito kasing lala ng inaasahan. Isang hapon, habang siya'y naglalakad sa pilapil, may batang lalaki ang tumakbo palapit sa kanya. Hindi ito ang tagamasid na dati niyang nakikita, kundi isa sa mga batang taga-baryo. "Aling Biday," sabi nito. "Sabi ni Itay, buti na lang inayos ninyo ang kanal. Kung hindi, baka nalunod ang kalahati ng bukid." Ngumiti siya at hinaplos ang ulo ng bata. Hindi niya sinabi na may takot siyang dala bago pa dumating ang ulan. Hindi rin niya binanggit ang mga gabi ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na lakas ay hindi laging tahimik at mahiwaga. Minsan, ito'y bunga ng pag-alala sa mga aral ng nakaraan at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Pagbalik niya sa kubo, binuksan niya ang kahong kahoy sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo. Naroon ang sombrero, kupas, payak, tahimik. Hinawakan niya ito at isinuot saglit. Hindi upang humingi ng kapangyarihan, kundi upang magpaalam sa nakaraan. Wala siyang naramdamang kakaiba. Ngunit hindi rin siya nabigo. Inalis niya ito at muling inilagay sa kahon. "Salamat," marahan niyang sabi. Sa labas, ang hangin ay umihip. Hindi bilang babala, kundi bilang simpleng paggalaw ng panahon. At sa puso ni Aling Biday, wala nang aninong bumabalot. Ang panahong walang hiwagang sisidlan ay hindi kawalan. Ito'y bagong simula. Pagkaraan ng mahabang tag-ulan, muling sumilip ang malinaw na araw sa Baryo Malinaw. Ang lupa ay basa pa, ngunit handa ng bungkalin para sa panibagong taniman. Sa mga nakaraang taon, sa ganitong panahon,
Umaasa si Aling Biday sa malinaw na pakiramdam na ibinibigay ng mahiwagang sombrero. Ang tiyak na sandali kung kailan dapat ihulog ang binhi sa lupa. Ngayon, wala na ang ganoong katiyakan. Ngunit wala na rin ang dating pangamba. Maaga siyang bumangon at tahimik na naghanda ng mga binhi. Maingat niyang hinaplos ang bawat sako ng palay na itatanim, tinitiyak na malinis at maayos ang mga ito. Ang kanyang mga galaw ay mabagal ngunit puno ng pag-iingat. Sa labas, nagtipon-tipon ang ilang magsasaka upang pag-usapan ang sabayang pagtatanim. Naging mas madalas na ang kanilang pagtutulungan mula nang magbago ang daloy ng baryo. Hindi na kanya-kanyang laban ang pagsasaka. Natutunan nilang mas magaan ang gawain kapag sabay-sabay. Lumapit si Mang Isko at ngumiti. "Biday, kailan ka magtatanim? Sabay ka na sa amin bukas." Tumingin siya sa kalangitan. Hindi na siya naghahanap ng lihim na palatandaan. Pinagmasdan niya ang hugis ng mga ulap, ang direksyon ng hangin, at ang lambot ng lupa sa ilalim ng kanyang paa. "Bukas nga," sagot niya. Handa na ang lupa. Walang hiwagang gumabay sa kanyang pasya, tanging ang karanasan at pakikinig. Kinagabihan, bago matulog, muli niyang binuksan ang kahong-kahoy. Inilabas niya ang sombrero at inilapag sa mesa. Tahimik niya itong pinagmamasdan. Hindi na ito kumikislap. Wala nang pagyanig. Isa na lamang itong lumang bagay na puno ng alaala. Ngunit habang nakatingin siya sa rito, may naalala siya. Hindi kailanman ang sombrero ang nagtanim ng palay. Hindi ito ang nagbungkal ng lupa o nagbuhat ng tubig. Siya ang gumawa ng lahat ng iyon. Ang sombrero ay naging gabay lamang, hindi kapalit ng kanyang sipag at pag-unawa. Ngumiti siya at isinara ang kahon. Kinabukasan, sabay-sabay silang nagtanim. Ang baryo ay napuno ng tinig ng mga taong nagtutulungan. May mga nag-aayos ng punla, may nag-aabot ng tubig, may nagbabantay sa mga pilapil. Habang inilulubog ni Aling Biday ang mga binhi sa lupa, dama niya ang bigat ng bawat kilos, ngunit sa bawat pagyuko, may kasamang tahimik na pagtitiwala. Hindi niya hiniling ang perpektong ani. Hiniling lamang niya ang sapat para sa lahat. Lumipas ang mga araw at unti-unting sumibol ang mga punla. Hindi sila sabay-sabay, hindi rin pare-pareho ang taas. May ilan na mas mabilis, may ilan na tila nahuhuli. Sa isang bahagi ng kanyang bukid, napansin niyang may maliit na piraso ng lupa na tila ayaw tumubo. Ilang ulit niya ito tinamnan, ngunit nananatiling manipis ang mga uspong. Noon marahil ay magsusuot siya ng sombrero at hahanapin ang sagot sa hangin. Ngayon lumuhod siya at hinukay ang lupa gamit ang sariling kamay. Napansin niyang may maliit na bato sa ilalim, isang matigas na hadlang na hindi nakikita sa ibabaw. Maingat niya itong inalis at muling inayos ang lupa. Hindi lahat ng hindi tumutubo ay sumpa. Bulong niya sa sarili. Minsan may nakatagong dahilan lamang. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang umangat ang mga punla sa bahaging iyon. Hindi man kasing bilis ng iba, ngunit malinaw ang pag-usad. Sa gitna ng lahat ng ito, napansin niyang mas naging maliwalas ang ugnayan ng mga magsasaka. Hindi na sila nagtatago ng pag-aalala o nagbubulong-bulungan tungkol sa kakaibang ani ng iba. Mas bukas ang pag-uusap, mas malinaw ang pagtutulungan. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng punong mangga, may batang babae ang lumapit sa kanya. May hawak itong maliit na paso,
na may tanim na halamang hindi pa niya nakikilala. "Aleng Biday," sabi ng bata. "Tinanim ko po ito sa likod ng bahay namin." Sabi ni nanay, "Kayo raw ang marunong makinig sa lupa. Tutubo po kaya ito?" Tiningnan niya ang halaman. Maliit, marupok, ngunit buhay. Lumuhod siya at hinawakan ng pas. "Tutubo," sagot niya, "kung aalagaan mo at pakikinggan mo kung ano ang kailangan nito." "Paano po makinig?" tanong ng bata. Ngumiti si Aleng Biday. "Hindi sa tainga, sa tiyaga." Umalis ang bata na may dalang pag-asa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Aleng Biday na may isa pang uri ng binhi na kanyang naitanim, hindi sa lupa, kundi sa puso ng mga tao sa baryo. Ang binhi ng pagbabahagi, ang binhi ng sapat, ang binhi ng pakikinig. At kahit wala na ang mahiwagang sombrero bilang sisidlan ng hiwaga, may mas malalim na kapangyarihang sumibol. Isang kapangyarihang hindi nakikita, ngunit damang-dama sa bawat pagtutulungan at bawat pagbangon. Sa paglipas ng mga araw, mas malinaw sa kanya na ang hiwaga ay hindi kailanman nakatali sa isang bagay. Ito'y nakatanim sa puso ng taong handang magbago. At sa ilalim ng malawak na langit ng Baryo Malinaw, ang mga bagong punla ay patuloy na sumisibol, hindi dahil sa hiwaga ng sombrero, kundi dahil sa hiwaga ng sama-samang pag-asa. Pagkaraan ng masaganang pagsibol ng mga punla, dumating ang panahong tila sinusubok ang tibay ng Baryo Malinaw. Ang mga ulap na dati madalas maghatid ng ulan ay unti-unting nawala. Ang araw ay naging mas matindi at ang hangin ay natuyuan ng dating lambing. Sa simula, walang gaanong nag-alala. Sanay ang mga magsasaka sa ilang linggong init bago muling bumuhos ang ulan. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magbitak ang ibabaw ng lupa. Ang mga kanal na dati umaapaw ay naging mababaw. Ang mga punla ay nanatiling buhay, ngunit ang kanilang kulay ay bahagyang kumupas. Isang umaga, tumayo si Aleng Biday sa gitna ng kanyang bukid at minasdan ang mga bitak sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay may bahagyang panginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na dama niya sa buong baryo. Wala na ang mahiwagang sombrero upang magbigay ng babala o malinaw na direksyon. Wala nang sisidlan na magpapalakas ng kanyang pakiramdam. Ngunit hindi rin siya nag-iisa. Sa ilalim ng tirik na araw, nagtipon ang mga magsasaka sa lilim ng punong mangga sa gitna ng baryo. May mga matang puno ng pangamba, may mga tinig na mababa ang tono. Kung magpapatuloy ito, sabi ni Mang Isko, baka hindi umabot sa pag-uhay ang mga tanim. Tahimik na nakinig si Aleng Biday. Hindi siya agad nagsalita. Pinagmasdan niya ang mga mukha ng kanyang mga kapitbahay. Mga mukhang sanay sa hirap, ngunit hindi sanay sa kawalan ng pag-asa. May lumang balon sa likod ng baryo. Sa wakas ay sabi niya, matagal na itong hindi ginagamit. Kung malilinis natin at mapapalalim, maaaring doon tayo kumuha ng tubig. May ilan na nagtaas ng kilay. Hindi sapat iyon para sa lahat, sagot ng isa. Hindi sapat kung isa lang ang gagamit, tugon ni Aleng Biday. Pero kung maghahati-hati tayo at magpapalitan sa pagdidilig, baka kayanin. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit may dalang paninindigan. Sa araw ding iyon, nagsimula silang maglinis ng lumang balon. Ang mga kalalakihan ay naghukay at nag-alis ng mga bato.
Ang mga kababaihan ay nag-ayos ng mga timba at sisidlan. Ang mga bata ay nagdala ng tubig para sa mga nagtratrabaho. Habang nakayuko si Aling Biday at nag-aabot ng bato, naalala niya ang mga panahong umaasa siya sa sombrero upang iligtas ang kanyang bukid sa tagtuyot. Noon, sapat nang isuot ito at maghintay sa malinaw na pahiwatig. Ngayon, ang sagot ay hindi nagmumula sa hiwaga kundi sa sama-samang kilos. Makalipas ang ilang araw, umabot sila sa mas malalim na bahagi ng balon. Lumitaw ang malamig at malinaw na tubig. Hindi ito malakas na agos, ngunit sapat upang magbigay buhay. Nagpalitan sila sa pagkuha at pagdidilig. May iskediul ang bawat pamilya. Hindi lahat ng palayan ay nabibigyan araw-araw, ngunit walang lupang lubusang pinabayaan. Sa gitna ng tagtuyot, may mga bahaging hindi na isalba. May ilang punla ang tuluyang natuyo. Ngunit karamihan ay nanatiling buhay, naghihintay sa pagdating ng ulan. Isang hapon, habang siya'y nagdidilig sa sariling bukid, napansin ni Aling Biday ang pag-aspas ng hangin na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito malakas, ngunit may dalang kakaibang lamig. Tumigil siya at ipinikit ang mga mata. Hindi siya naghahanap ng hiwaga, ngunit sa ilalim ng kanyang mga paa, dama niya ang tibok ng lupa. Hindi malakas, hindi dramatiko, kundi tahimik at matatag. Naintindihan niya na ang balanse ay hindi lamang tungkol sa paglipat ng kapangyarihan. Ito'y tungkol sa pagtanggap na may mga panahon ng kakulangan, at ang kakulangang iyon ay hindi sumpa, kundi bahagi ng siklo. Kinagabihan, dumilim ang kalangitan ng hindi inaasahan. Ang mga ulap ay nagsimulang magtipon. Ang mga tao sa baryo ay tumingala. Hindi sigurado kung ito ba'y panibagong panlilinlang ng panahon o tunay na pangako. Ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa pisngi ni Aling Biday habang siya'y nakatayo sa labas ng kubo. Hindi ito malakas na buhos. Dahan-dahan lamang, tila maingat na pagbati. Ngunit sapat iyon upang mabasa ang alikabok at mapawi ang mga bitak sa lupa. Ang mga tao ay lumabas sa kani-kanilang bahay. Walang sigawan, walang pagdiriwang. Tanging tahimik na paghinga ng pag-asa. Sa paglipas ng gabi, patuloy ang banayad na ulan. Kinabukasan, ang lupa ay mas maitim at mas mabigat. Ang mga punla na tila nangihina ay bahagyang umangat. Habang naglalakad si Aling Biday sa pilapil, napansin niyang hindi na siya naghahanap ng batang tagamasid sa pagitan ng palayan at kakahuyan. Hindi na niya ito kailangan. Ang tagamasid ay maaaring naroon pa rin sa kung saan, ngunit ang tunay na pagbabantay ay nasa puso na ng bawat magsasaka. Sa ilalim ng ulap na unti-unting lumiliwanag, naunawaan ni Aling Biday na ang pinakamabigat na pagsubok ay hindi ang pagkawala ng hiwaga, kundi ang paniniwalang kaya mong tumayo nang wala ito. At sa Baryo Malinaw, sa gitna ng tagtuyot at ulan, natutuhan nilang ang lupa ay hindi lamang nagbibigay buhay. Ito'y nagtuturo kung paano mabuhay. Matapos ang tagtuyot at ang mahinahong pagbabalik ng ulan, unti-unting bumalik sa dating ritmo ang Baryo Malinaw. Ang mga punla na kaligtas ay nagsimulang magbuntis ng uhay. Hindi sila kasing kapal ng mga ani noong may mahiwagang sombrero pa si Aling Biday. Ngunit hindi rin sila kulang. Sa bawat paglakad niya sa pilapil, dama niya ang pagod sa kanyang mga tuhod at likod.
Mas mabigat ang bawat galaw ngayon kumpara noong may hiwagang gumagabay sa kanya. Ngunit sa kabila nito, mas malinaw ang kanyang isip at mas payapa ang kanyang dibdib. Isang umaga bago sumikat ang araw, nagising siya sa kakaibang katahimikan. Hindi ito mabigat, hindi rin nakakabahala. Parang isang pahinga bago ang panibagong yugto. Lumabas siya ng kubo at tumayo sa gitna ng bakuran. Ang langit ay kulay abo pa lamang at ang hamog ay nakadikit sa mga dahon. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang mga mata. Walang malamig na hangin na may dalang bulong. Walang pagyanig sa ilalim ng kanyang paa. Ngunit may malinaw na pakiramdam ng pagkakaugnay. Ang lupa, ang hangin, ang tubig, at ang mga taong kasama niyang nagsasaka, lahat ay tila bahagi ng iisang himig. Habang naglalakad siya patungo sa bukid, napansin niyang may mga batang sumusunod sa kanya. Hindi upang magtanong tungkol sa hiwaga, kundi upang tumulong sa pag-aayos ng pilapil at pagkuha ng mga damo. "Aling Biday," sabi ng isa, "ituturo po ba ninyo sa amin kung paano malalaman kung handa na ang palay?" Tumigil siya at tumingin sa mga uhay. Marahan niyang hinaplos ang isa at pinakinggan ang tunog nito sa pagitan ng kanyang mga daliri. "Kapag ang uhay ay yumuyuko ng hindi pinipilit," sagot niya, "at ang butil ay matigas na ngunit hindi pa tuyong-tuyo, malapit na." Ang mga bata ay tumango, tila inuunawa ang bawat salita. Hindi niya binanggit ang sombrero. Hindi niya ikinuwento ang mga panahong umaasa siya sa hiwaga upang malaman ang mga bagay iyon. Sapagkat ngayon, ang kaalaman ay hindi na lihim na nakatago sa isang bagay. Ito'y bukas at maaaring matutunan. Dumating ang araw ng pag-ani. Ang baryo ay muling napuno ng galaw at tinig. May mga nagtatawanan habang naggagapas, may mga nagbibilang ng sako ng palay, may mga nagdadala ng pagkain sa mga nagtratrabaho. Si Aling Biday ay kasama sa gitna ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay abala at ang kanyang noo ay pawisan. Walang sombrero sa kanyang ulo kundi isang simpleng pamaypay na yari sa dahon. Habang pinagmamasdan niya ang mga uhay na nahahakot at naiipon, hindi niya maiwasang maalala ang unang araw na isinuot niya ang mahiwagang sombrero ng may takot at pag-asa sa dibdib. Marami ang nagbago mula noon. Hindi na siya ang nag-iisang may pinakamagandang ani. Hindi na siya ang tahimik na tinutukoy sa bulong-bulungan ng baryo. Ngayon, siya'y isa sa marami, ngunit hindi maliit. Sa gitna ng pag-ani, lumapit si Mang Isko at ngumiti. "Hindi man sobra ang ani," sabi nito, "pero walang nawalan." Tumango si Aling Biday. "Sapat," sagot niya. Nang matapos ang gawain at ang araw ay nagsimulang lumubog, umuwi siya sa kubo na may dalang pagod at tahimik na kasiyahan. Binuksan niya ang kahong-kahoy sa huling pagkakataon sa araw na yon. Inilabas niya ang lumang sombrero at inilapag sa kanyang kandungan. Wala itong liwanag, wala itong kakaibang bigat. Ngunit habang hinahaplos niya ang kupas na hibla ng tikog, napangiti siya. Ang hiwagang hinanap niya noon ay hindi tuluyang nawala. Ito'y nagbago ng anyo. Ang hiwaga ay nasa kakayahang magbahagi, nasa tapang na magbitiw ng sobra, nasa pagtanggap na ang sapat ay biyaya. Marahan niyang isinara ang kahon at inilagay ito sa isang sulok ng kubo. Hindi bilang bagay na itinatago, kundi bilang alaala ng landas na tinahak. Sa labas,
Ang hangin ay umihip ng banayad sa pagitan ng mga bagong ani. Ang mga batang dati nagtatanong ay ngayon ay naglalaro sa pilapil. Ang kanilang mga paa ay matatag sa lupang minsang kinatakutan. At sa gitna ng Baryo Malinaw, si Aling Biday ay nakatayo sa harap ng kanyang kubo, nakatanaw sa papalubog na araw. Wala nang batang tagamasid sa pagitan ng palayan at kakahuyan. Wala nang sisidlan ng hiwaga. Ngunit may mas malalim na kapangyarihan na nananatili. Isang kapangyarihang hindi nasisira, hindi nauubos, at hindi kailanman nakatali sa iisang tao. Ang hiwaga ay hindi nasa sombrero. Ito'y nasa pusong handang makinig, magbahagi, at magtiwala sa siklo ng lupa at buhay. At doon, sa payapang dapit hapon, natapos ang yugto ng mahiwagang sombrero ni Aling Biday. Ngunit nagsimula ang mas tahimik at mas matibay na hiwaga ng isang baryong natutong tumayo ng magkakasama. Wakas,